lalo especially sa research natin. And welcome po sa mga new fast trackers. Yan. Kay Sir Marsilio. Sino ba to? Marsilio, lalaki nga. Yan. Marsilio E. Jr. Fast tracker Mendez, Isagani. And fast tracker Taraya. Kalim, Jumar, and Sharon. Yan. Si Torres Sharon. Yan. Bali, apat lang ang ating mga fast trackers. And fast tracker Chavez Reynante, sir. Yan. Yan. Iba hindi ko po makita masyado. Welcome po sa ating sa ating class, mga fast trackers. And ang topic po natin for this morning is values education. Yan. So, napakadali lang po ito para sa inyong lahat. Pero ito po ay medyo mabigat-bigat. Especially ito po ay included sa ating mga exams. Yan, sa chaplaincy. So this is part of a chaplaincy course, and talagang napakalalim po na ating pag-aaralan dito, especially this is preamble based po, diba? So let me share my screen, and before we start, let me ask Pastor Osias Domingo to pray for us, to lead us in prayer po. Pastor Osias. Wala po yata. So ako na lang po. Let's bow our heads for prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord, for gathering us here in this platform and to study values education, Lord. Bless the students and all of us here, Lord, especially the LIMS leaders and staff and professors, Lord, who are leading this school. May your Holy Spirit be upon us, Lord. Give us more knowledge and understanding, and to know thy will, Lord, and to develop us and transform us, Lord, and forgive us for all our iniquities, and bless our day, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So mag-share po muna ako ng screen. Yan. So values education. So ito po yung ating Doc, tama po ba ako? CCC 800 yung nakalagay pala dito. Sorry po, no? Pero hindi po ito 800. Dati na po kasi itong nagawa. So, i-change na lang po ito. So, I think this is SCM 600. Opo, 600. Opo. So, i-change na lang po. Kasi ito po yung dati. Yan. Sorry po, medyo pagod pa galing po ng training. So, values education. Fast trackers, what do you have in mind po pag sinabing values education? Sige po, tignan po natin. Konting recitation po. Sino po ang nakakaalam pag sinabing values education? Ano po yung idea ninyo po sa values education? Permission to answer. Moral learning. Pakiulit, Captain Shirley. Permission to answer po. Sa pagkakaalam ko po, parang yan yung dating GMRC. Good manners and right conduct. Good manners and right conduct. Tama po, ma'am. Tsaka, ano pa po yung mga iba pang mga, yung good manners and right conduct ba sa elementary, high school? Parang noon po, elementary hanggang high school ko yan eh. Oo nga, no? Sa college, ano bang title nito sa college? Ganun din? Parang PDPR, parang personality development and ano yun? Public relations ba yun? Oo. Pero
may yung mga latest na mga students, baka may iba silang tawag diyan. Oo nga. Parang yung parang narinig ko before parang related ito sa philosophy of man or sa ethics, parang gano'n, no? Pero parang mas iba pa. Ay, parang ang alam ko po, Ma'am Shirlene and Doc, parang ano ito yung ah, Pilip- kasama sa Philippine government na subject, itong values education. Ah, part siya ng social sciences na na Oo. subjects. Oo. Yeah, Oo nga. parang gano'n. Yan. So, Pagkakaalam ko ma'am, ay, wala po. wala siyang specific kasi 5 years ang theology ko pero wala namang values education na subject eh. Ah, sa high school po ito siguro, Doc, sa high school. Yon. So, No? so madali na po ito palang maintindihan kung lahat po tayo ay nakaakyat mo lang from elementary to high school. So, ito pong values education na bagong yes po. Yan. naman ako. Ito po yung bagong curriculum po ito na since yata po kay President Arroyo. So, let's go on po. Yan. Values education, yan, meaning ng values education is parang may nag-aaway po Yan. Values education is a process by which values, attitudes, and habits are formed as the learner interacts with the environment under the guidance of a teacher. Studying values will not necessarily influence behavior. Behavior can only be influenced when a value is experienced and a commitment made to it in belief and attitude. So ito pong values education pala talaga ay hindi lang sa school ito. Meron po tayo nito, meron po tayo nito nag-i-start yung values education saan po? Sa school po ba? Or sa family? Sa bahay po. Oo, sa bahay, 'di ba po? So dito po sa bahay pa lang, and next from bahay ay ay yung church. 'Di ba po? Sa atin sa Adventist, napakaswerte po ng mga bata natin. Kasi meron po tayong mga children's 'di ba, ministry. And pag Sabbath school, meron tayong children's division. Meron tayong sa Pathfinder naman, meron tayong tinatawag na BCBs, Helping Hand, di ba po? So yung Excuse me ma'am. po, Ah, ah, si Lieutenant Gaspan, yung palaging nag-iingay dyan, ay ilagay mo sa purgatorio. Sa purgatorio lang muna. No? Kasi nakakadisturbo. At lalo na yung nag-aaway. Baka sabihin ng iba dyan ay nag-aaway na ang mga chaplain. So, ilagay mo na sa purgatorio. Thank you very much. opo, Doc. Wait lang po, inahanap ko. Ayan. Ayan po. Ay, Doc, hindi ko po siya hindi siya mailagay sa purgatorio. Opo. Siguro po yung co-host na lang. Yan. Si Lieutenant Gaspan po ang ating police. Opo. Ayan. Okay, so moving on po tayo. So here po dito sa values education, na ini-start po natin ang ating mga bata from the house pa lang po, especially mga mothers po, di ba? Sa atin po nakikita yung influence talaga ng mga bata. So yung process po niya ng pagde-develop sa mga bata, na-perform from pa lang po, from the tiyan hanggang sa sila ay lumaki at nag-guide ng mga magulang. And then, under the guidance na sila ng teacher and then ng community. So yung
Behavior po, sabi dito, behavior can only be influenced when a value is experienced and a commitment made to it in belief and attitude. So yung values po, yung behavior ng mga bata, napapag-aralan nila, na ituturo sa kanila since from the start. And then, habang lumalaki tayo, ay nagkakaroon tayo ng, thank you, nagkakaroon tayo ng na-experience natin na gamitin yung ating mga napag-aralan na mga magagandang mga pag-uugali. So ito po yung nagbibigay sa atin ng paniniwala. Kumbaga, tumataas yung ating standard dahil tayo ay naaralan. Yan. So, Values Education Program, the Values Education Program of the Department of Education, Culture, and Sports was developed in 1988. Siguro po ito 1988 na ito yung panahon ni Cory Aquino. Yan. So siya din po yung nagpalit ng ating preamble, no, ng nilagyan niya ng Almighty God. So it was developed in 1988 and this program made values education a primary thrust in the educational system and became an integral part of the curriculum. So, kaya po natin inaaral tong values education dito because we are also an institution or a college. So, ang order po dito sa atin, lahat ng mga institutions and lahat ng mga colleges, lahat ng mga agencies must ensure the program must be implemented sa mga students or sa buong organization. Dahil nakikita naman po natin na napakaganda po talaga ng program na ito, na ang ating mga bata, ang ating mga estudyante, especially the youth, ay nagaguide po, di ba? Parang kikita po natin sa mga panahon ngayon, ito po yung parang interactions na lang po nung sa mga sample po ng aking mga naka-interact sa aming national games po. Marami po mga students namin o mga players namin na naka-encounter ko nung team building namin, nung pinaka last night na po ng aming game. So, ilang months ko silang kasama, ilang months ko silang nakakausap. Pero nakita ko po talaga na kulang sila sa values education. Kulang po sila. Kung inaaral po nila to sa school, siguro inaaral lang nila as part of the curriculum. Pero napaka-importante po talaga yung guidance talaga. Kaya yung sinabi ni Coach, ni Doc Raja na yung thesis po, siguro ang mga guidance counselor po sa school, hindi nila masyado na nakikita yung need na baguhin o magkaroon ng transformation yung mga youth. So dito po napakaganda yung program na ito na kung mapapasukan po talaga ng mga university chaplains, talagang mas mag-guide po talaga yung mga teenagers, yung mga youth po talaga. So dun sa team ko pa lang po may nakita na ako na 2 suicidal na talagang kung hindi po mag-guide talaga, konting problema na lang po talaga magsi-suicide na sila. So kung dito po meron silang guidance dito, meron silang na alam nila yung halaga nila, yung worth nila as a person, kung nag-guide talaga sila, hindi nila maiisip yun na mag-suicide sila. And dito, importante talaga po as chaplains na mapasok natin itong mga itong program na ito ng Values Education Program. Not only because, it's not because na hindi natin magagawa to dahil hindi tayo teachers, pero meron tayong malaking commitment sa ating community bilang chaplains na ma-implement natin to sa mga youth o sa mga tao na nakikita natin. So, the framework and guidelines were explained through the issuance of DEX Order Number 6, Section 1988. The outline does not prescribe or impose values. It is merely a list of virtues adaptable to varying situations, which it is hoped the learner will internalize and practice. Yan. So, kailangan talaga po ini-impose kasi minsan sa mga school, parang pada-please lang po talaga tong values education. Parang
tingin ko parang ano lang siya like sa PE na binabaliwala lang kasi 1 unit lang, no? So kung ito po ay 3 units, siguro mas malalalim pa, mas maganda pa yung talagang pag-aaralan ng mga bata. Mas makikita yung development nila na makukuha talaga nila yung tamang moral. Yung sabi nga ni Ma'am Sherlyn, ito yung good manners and right conduct, no? Itong values education. So the program goal and objectives. Ang goal po ng values education is to provide and promote values education at all levels of the educational system for the development of a human person committed to the building of a just and humane society and an independent and democratic nation. This is to ensure that the core values of makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa are instilled among the learners. Yan. Makikita po natin, no, sa lahat ng mga police station po, no, sa mga barangay, mga police station, sa Bureau of Fire and Protection, lahat po, no, sa Army, sa Navy, lagi nakalagay po itong makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Lahat po ito, kasama po itong mga core values na to, kasama lahat sa preamble natin, no? At ito po yung dapat na ma-instill. Tayo po sa church natin, yan, natitrain natin yung mga bata natin na maging makadiyos sila sa pagpipray, pagbabasa ng Bible, nalilid natin sila sa worship. Makatao, yan, nagagawa na exercise din natin dito yung pagiging pathfinder natin, no? Pathfinder hanggang sa naging master guide, yan. Kasi natututo makipagkapwa-tao, di ba? Natututo sila sa pamamagitan natin sa mga tinuturo sa church, sa Pathfinder na matuto makibagay, makatao. Pag sabi po makatao, di ba po ito yung marunong tayong makibagay, marunong makisama. Yan. Maunawaan natin yung kapwa-tao natin. Yan. Makakalikasan naman, siguro one time parang naiisip ko na tayo siguro mga chaplain sa Doc Raja na lumabas tayo one time and then mga nakasuot tayo ng mga chaplain sa uniform natin at maglinis tayo, no? Maglinis tayo ng isang area like sa beach, mamulot ng mga plastic doon, ng mga kalat doon para makita din na talagang hindi lang tayo pang chaplain kundi pang ano din, pang paglilinis din, 'di ba? Makakalikasan to show them that yung concern talaga tayo din sa nature, no? Yung mga nasa provinces naman, gawa din kayo diyan ng isang activity ninyo na isama din niyo yung mga youth na maglinis din, mag-campaign tungkol sa pagputol ng mga puno. Alam ko yung sa Romblon, kila Ma'am Sharon, nagkakaroon na ng mga laging yung pagpuputol ng mga puno sa kanila doon. So makatulong din tayo sa mga ganyang mga gawain, di ba? Makakalikasan, yung i-maintain natin yung cleanliness and then preserve yung ating mga trees natin, di ba? Makabansa naman, one time nando kami sa Laguna, may mga youth na binabastos nila si Jose Rizal, like yung revolto ni Jose Rizal, marami silang mga sinasabi. So kahit na hindi ko kilala yung mga bata, talagang pinagalitan ko sila and sinabi ko na respeto ninyo yung ating national hero. And kung hindi ninyo rerespetuhin, kukunin ko yung mga IDs ninyo, babalik ko yan sa principal ninyo or sa dean. Dahil hindi nyo ginalang yung ating pambansang bayani. No? So, minsan po yung mga natin, yung mga ating mga kabataan, nawawala na sa kanila yung pagiging makabayan. Pagka nakakita sila nakasuot ng national costume, parang nagtatawanan pa po sila, di ba? So, unlike sa Korea, di ba? Pagka kinakasal sila, talaga naka-costume sila ng pang-Korea. Kung ano pa yung mga Chinese, ganun din. Yun. Pero dito sa atin sa Pilipinas, parang nagiging baduy. Iniisip nila na baduy kapag
naka-costume ka ng Pilipiniana. So, ito yung mga dapat natin ibalik. Dapat tayo as chaplains, makatulong tayo sa ating bayan, sa ating bansa na maibalik ito. Lagi na tayong maka-Diyos. So itong makatao, makakalikasan, makabansa, ito yung ating dapat sabi nga dito mas instilled among the learners. Yan. So dito tayo papasok na maging concern tayo dyan at makatulong tayo. Yan. Ang objectives, proper implementations of the program will develop Filipinos who are self-actualized, integrally developed human beings imbued with the sense of human integrity. Are social beings with sense of responsibility for their community and environment. So, ito na nga po, no, yung proper implementations nitong program ng Values Education will develop yung mga Pilipino na may mga pangarap sila na matupad yung kanilang mga yung mga kanilang mga plans, 'di ba? Yung mga self-actualized. Pag sinabing self-actualized, yung gusto nila ma-fulfill, magkaroon sila ng fulfillment sa kanilang sarili na magampanan nila yung mga kanilang mga pangarap. Yan. And then social beings with a sense of responsibility for their community and environment. So lagi po nakalagay sa labas ng mga bahay po, 'di ba? Kalat mo, linisin mo, 'di ba? Yung mga ganyan po. So as chaplains po, lumabas po kayo sa inyong mga comfort zone at ipakita ninyo na nagwawalis-walis din kayo, nag-aasikaso kayo. And then magbigay ng good example sa mga youth ng mga naglilinis kayo sa labas. Para sa ganun po, dito kagaya sa amin, mga sa basketball court, mga anak ng mga mayayaman din yung mga naglalaro dito. Pero after po nila mag-basketball, napakadumi po, napakakalat na mga kanilang mga pinagkainan, mga pinag-inuman tubig. So, hindi ko alam paano namin sila papagalitan kasi may mga kaya sa buhay. So, ginagawa na lang po namin dito sa aming neighborhood. Kami na yung naglilinis-linis. Nakikita namin sa kanila, sa mga youth. And then, siguro eventually, matututo na rin sila ma-realize nila. Pero, ito po talaga dapat yung makita nila. Dapat kasi magulang mismo and the school. So, kahit na ang school na nagtuturo, ay hindi talaga nila na gagampanan yan talaga ng mga youth. So parang napakababaw lang yung kanilang learning sa values education. So people who are productive persons who contribute to the economic security and development of the family and the nation. So ito po yung objective po, no? Yung objectives ng values education, yung proper implementations of the program will develop Filipinos daw who are productive persons who contribute to the economic security and development of the family and the nation. So paano ka magkakaroon ng magandang ekonomiya? Yung sinasabi po, di ba? Para sa ekonomiya, kung hindi ka productive, di ba po? So yung values education, hindi lang po yung sa pagiging masipag mo, kundi dapat masinop ka rin, di ba? Yung kailangan maging productive kang tao. Sa araw na to, naging productive ka ba? Kumita ka ba o may nagawa ka ba sa sarili mo na-earn mo ba yung gusto mong mangyari, na fulfill mo ba, 'di ba po? So yung mga bagay na yan talaga, yan yung dapat natin dinidevelop not only sa youth, kundi kung tayo mismo na-realize natin na hindi nga talaga ako pala naging productive na tao, 'di ba? So, unti-unti po talaga sa pag-aaral natin itong values education, lahat tayo dito natututo na, di ba? So, yung objective na to para sa ating lahat din po. And then, as citizens have a deep sense of nationalism and committed to the progress of the nation as well as the entire world community through global solidarity. Yan. So, madalas po pagka-election, ngayon po, coming election na naman, di ba? Magkakagulo-gulo na naman, magkakaaway-away na naman. So, hindi na nagkakaroon ng unity, wala na solidarity, di ba po? Pero
dito inaasahan na yung tunay na may mataas na pagpapahalaga sa values education ay dito tayo ngayon makakatulong, di ba? Maging committed tayo sa ano tayo, maging tayo yung magpro-promote ng peace and solidarity sa mga tao sa paligid natin. So hindi tayo dapat yung tayo pa magjo-join ng mga mga teams, sa mga election po, di ba? I don't know sa mga Adventist kung dapat tayo talagang sumali sa mga party-party na ganyan, party list or yung mga party na mga sa mga boboto. So dapat ay lalo tayong mga chaplains eh nasa gitna lang tayo lagi. Kung sino man yung ating mga iboboto, hindi natin dapat i-campaign. Hindi tayo dapat mag-campaign kasi as chaplain, tayo nga din po yung interfaith tayo eh, 'di ba? Non-sectarian tayo. And then siyempre sa ating paniniwala din sa iboboto natin, atin na lang po 'yun. Huwag tayong mag-campaign para hindi po magdulot ng kasi as chaplain, marami ka nang bumibilib sa iyo, marami nang humahanga sa iyo. And then magka-campaign ka. So may hawak kang may hawak po tayo na isang ah, hindi naman tayo religious person kasi nga po wala tayong hindi natin pinakikilala kung anong relihiyon natin. Although siguro yung mga sa paligid alam na. Pero parang mas maganda po talaga na hindi tayo sumasali sa mga ganyan mga elections, 'di ba po? Kasi tayo yung magko-cause ng parang sa idea ko lang po ito ha, magko-cause ng paghahati-hati po ng mga ng mga tao sa paligid. Yung mga naniniwala sa iyo at yung mga hindi naniniwala sa iyo. So magiging point pa po tayo ng parang kaguluhan o division yan. So kailangan nasa gitna lang po tayo. Hindi tayo dapat mag-campaign yan. And manifest in actual life an abiding faith in God as a reflection of the spiritual being. Yan. So ipakita din natin na talagang tayo nasa Panginoon. So kung may mag-ask sino iboboto mo or sinong ganon, parang isipin nila ipanalangin natin sa Panginoon kung ano talagang kalooban ng Panginoon kung sino ang dapat na iboto natin. So hindi po tayo dapat dito na nag-promote para hindi tayo madamay po sa anumang kagaluhan dahil we are chaplains, tayo po yung dapat peacemaker, tayo yung dapat nasa gitna kasi yung may nagtanong po rito kagabi, bakit po tayo may mga rank o bakit tayo may mga badge? Because ang chaplaincy ay nag-umpisa sa military. So kung tayo po ay military people, dapat po talaga ganun tayo, military tayo. Yung nakita niyo po ba yung mga military na may kinakampaign sila ng mga ano nila, ng mga party nila, 'di ba? Kung sino yung mga gusto nila. Hindi po sila nagpro-promote kasi bawal po talaga lalo sa mga law enforcement agency, mga personnel nila. Hindi nila sinasabi kung sino. So kung sino yung presidente ngayon, doon sila nakaalalay. Kung sa province na nila, kung sino man yung mga iboboto sa mga barangay, sa mga kung saan-saan, tahimik na lang sila kasi hindi talaga po pwede yun. So hindi sila, ganun din po tayo mga chaplain, so hindi tayo dapat nagpro-promote kasi dapat nasa gitna kasi military po tayo as chaplains, religious military po tayo. Yan. General guidelines. The values education program and its activities must be oriented towards the whole learner. Yan. So, kailangan po yung ating mga tinuturuan, maging oriented din tayo sa kanila, kung ano yung mga ituturo natin sa kanila, kung ano yung mga dapat natin ma-example. Consider the unique role of the family in personal development and integration into society and the nation. So dito po sa ating chaplaincy, meron din tayo ditong family life, no, na bibigay sa atin ni sino ba? Captain Sherlyn. Yan, sa kanya ito. Sorry Ma'am Sherlyn, di ko alam, Major pala. Major Sherlyn, yan. So meron din po Captain po, captain pa lang. Captain Sherlyn.
Ayun, sorry ma'am. So meron tayong family life po na subject din, di ba? So connected na rin po dito sa values formation, values education. Yan. So family po talaga ang basic, di ba? Ang basic unit ng community na dapat mag-develop ng family. Number 3, recognize and emphasize the role of teachers who themselves must possess a proper sense of values and respect for the person of the student. Yan. Meron po yung isa example dito na kaya yung isang player ko na gusto niya, konting bagay lang po na marinig niya na negative tungkol sa sarili niya. Parang gusto na niya magpakamatay po lagi, lalaki po siya. Napakagaling po siya po yung striker ko sa football po. Pagka naglalaro po siya talaga, nasa sarili niya, yung talagang ipakita yung galing niya. Wala siya ibang nasa isip. Pero deep inside, meron po pala siyang dinadala. Dahil 10 silang magkakapatid, siya yung bunso. So nung pinanganak po siya, pinadala na siya sa Mindanao agad sa kanyang lolo at lola kasi malas daw po siya sa buhay. So nung pinanganak daw po kasi siya, naging pangit na yung takbo ng buhay ng family, ng mga magulang. So pinatalsik siya doon. Hanggang sa lumaki siya, ngayon at the age of 20 na siya, wala siya ibang narinig, kundi siya yung naging malas sa family. So, yung napagalitan ko po siya ng last time, konting galit lang po, nag-hysterical na siya, nagagalit na siya. So, hindi po naging maganda pala yung kanyang buhay nung nagkwento siya. So, doon po, naunawaan na natin ngayon yung bata kung bakit siya lumalaki na ganon. So, ang dami talaga na bagay na hindi natin alam kung bakit ganun ang ginagawa ng mga batang yon. Yung pala kulang po sila talaga sa role model sa family. Kulang din sila sa boost. Kasi lalo po kung narinig mo araw-araw na pati lola mo na tinitirahan mo, sabing malas ka, di ba ganon. So hindi po naging maganda. So um, sana kahit sa school man lang nakakapakinig siya ng mga magagandang mga ganitong mga lectures, di ba po? Kasi talagang dapat from the family pa lang and then dito na sa school and sa environment. Yan. So, official policies on moral education in the national education system. The 1935 Philippine Constitution contains the first official statements on values education. Article 14, Section 8 states, all educational institutions shall aim to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and vocational efficiency, and teach the duties of citizenship. Yan. So kasama rin po dito yung vocational efficiency, no? Yung pagiging masinop, magiging productive, yan. Civic conscience, yan yung tukol sa the right to vote, the right to ano po yung gawin yung mga karapatan nila, 'di ba? Yung personal discipline din ng mga bata, ganyan, moral character. Yan po yung nakapaloob doon sa 1935 Philippine Constitution. And then the 1973 Constitution, panahon na po siguro to ni President Marcos, Article 14, Section 8 made the following additions. All educational institutions shall aim to inculcate love of country, teach the duties of citizenship, and development moral character, personal discipline, and scientific, technological, and vocational efficiency. Yan. So nadagdagan na ng scientific and technological. Noong 1935, vocational efficiency lang, civic, conscience, and vocational. So noong 1973, nagkaroon na ng scientific and technological and vocational efficiency. So gumaganda na po yung constitution, di ba? Nagkakaroon na ng focus sa scientific and technological mga matters, di ba po, and vocational. So na-develop na maigi yung education ng mga youth, ng mga kabataan. So naging concern na ang ating government sa kanilang sa future ng ating mga kabataan. Yan.
Ngayon po yung present 1987 Constitution Preamble natin. Ito po yung binago na ni President Cory Aquino. Yan, 1987. Yan. Dati po nakalagay ito, imploring the aid of the ano eh, sovereign. Yan. And then, ano ba yung dati nakalagay dito, Doc? Kasi binago na niya, ginawa ng Almighty God. Dati, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the mighty, parang hindi ko alam po. Basta hindi siya Almighty God. Ngayon, ginawa ng Almighty God. Bakit po sa tingin ninyo nagkaroon na ng Almighty God? Para po ano, yung ating mga youth ay kilalanin nila talaga yung kanilang pagkatao, yung kanilang buhay ay galing mismo sa Panginoon, di ba po? Kasi nung mga nakaraan ay hindi masyadong na bigyan ng ano hindi masyadong nagkaroon ng focus ng tungkol sa Almighty God, sa Panginoon Diyos na dapat ay isamba at igalang. So, ito po yung ating preamble ngayon and magkakaroon po tayo ito ng recitation next Sunday na sana po ito ay memorize ng bawat isa. Yan. Nakapikit po para alam ko na hindi ninyo binabasa. Yan. So, tatawa si Ma'am Dory, no? Yan. So, memorizein po natin ito and nakapikit po pagka nag-memorize kayo para alam ko memorize. So, ang ano po ang ating preamble ay we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that will embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equity, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Yan, napakaganda po, no? Parang ano, yung, parang nag-ano po tayo, para po tayong nangangako sa, hindi pala parang, talagang tayo po ay nangangako sa ating bayan. Yan. So, yan. What are the two important values that comprises the preamble? Ano nga po ba yung dalawang values po? Yan. Kung nabasa po ninyo kanina yung ating preamble, ano po yung dalawang values po na nagko-comprise ng preamble natin? Sino po makakasagot? For 10 points. Doon sa mga fast trackers lang po Sa mga fast trackers po. Yan. Chaplain Christopher Macam, ano po yon? Pag-ibig sa Diyos, ma'am, at saka sa bansa. Yes. Pag-ibig sa Diyos at sa bansa. So, maka-Diyos at makabansa. So, tingnan po natin kung ano po yung sagot. Yan. Ay, wala pa rito. A primary vehicle for developing values to young people are role models. Therefore, the example of guardian teacher sets is an important and critical component in any strategy to reform curricula. So, tingnan po natin yung sagot ni Sir Macam. Yan, wala pa rin dito. Mamaya pa po siguro sa kabila. Ayun, lumabas na. Ano po yung sagot nyo kanina? Maka-Diyos at makabayan. So, ang sagot po dito ay yan, patriotism and nationalism. Yan. Pero parang pareho po ito, no? Patriotism, nationalism. The following articles likewise emphasize moral and spiritual values. Tama ka po, Chaplain Macam. Yan. Yan po. Ang sagot po ay moral and spiritual values. Yan. So, meron ka pong 10 points para sa mga susunod na mga exam, meron ka na po. Sa Article 2, Section 13, the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism,
and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Pero yan po nga, emphasize moral and spiritual values. Yan. Tapos na po tayo. Yan. In Article 2, Section 17, tatandaan po nito mga article po, included po ito sa ating mga quiz and exam. The state shall give priority to education, science and technology arts, culture and sports to prosper, patriotism and nationalism, accelerate social progress and promote total human liberation and development. Yan. Article 2, Section 17 po. Yan, priority din ng education is science and technology, arts, culture and sports. So, lahat-lahat na po, no, gumanda na yung ating ang focus ng ating education sa lahat na ng mga aspeto ng ng pagkatao ng isang kabataan. Yan. Article 2, Section 2, kanina po ay Article 2, Section 17. So ito naman po ay Article 2, Section 2. All educational institutions shall inculcate, yan, patriotism, nationalism, foster love of humanity, yan, respect of human rights, appreciation of the role of national heroes in the historical development of the country, teach the rights and duties of citizenship, strengthen ethical and spiritual values, develop moral character and moral discipline, encourage critical creative thinking, broaden scientific and technological knowledge, and promote educational efficiency. Dami. Ang dami po nating enumeration sa exam ninyo, no? So, yan po yung sa Article 2, Section 2, no, ng institutions, educational institutions. And then, yan. The express intent to develop an enlightened, nationalistic, creative, productive, and disciplined citizenry with strong ethical and spiritual values calls educators to consider values education as an integral part of the curriculum. Yan. So dito po sa atin sa chaplaincy, meron po tayo dito yung inaaral po natin dito yung lahat ng mga aspeto na ito, 'di ba po? Yung meron tayong ethics dito, meron tayong productive and disciplined citizens, ganyan, and strong ethical, spiritual values, yan, educators, lahat po nandito na sa atin. Kung sa pagiging productive po, meron tayo dito yung kay Doc Aris, di ba po? Yan, yung pagiging creative din. Siguro sa time will come, darating din, meron natin tayong mga arts and dito sa ating school, di ba po? So lahat ito ay magagampanan natin lahat. So yung mga educators po natin talaga, sa lahat ng mga subjects natin, lahat po papasok lahat yung mga values education na ito, yung mga good moral values natin lahat. So, ma-develop hindi lamang yung ating mga magiging counselee o yung ating mga matuturuan, kundi tayo din mismo ay magkakaroon ng pagbabago sa ating sarili. Yan. So, lastly po, it says in Proverbs 20:29, the Lord gave us mind and conscience, and we cannot hide from ourselves. A king will remain in power as long as his rule is honest, just, and fair. We admire the strength of youth and respect the gray hair of age. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Yan, di ba po? Minsan napakahirap magbago. Yung mga kinagisnan na natin, yung mga kinaugalian na natin, mahihirapan na tayo na ibalik yung, ma-straighten yung ating crooked ways. Pero sa tulong ng Panginoon, tutulungan niya tayo na baguhin tayo sa ating mga maling pag-uugali, sa mga kalikuan natin. And then, pag tayo na mismo mga chaplains ay na-transform, nagkaroon ng magandang nagkaroon ng spiritual transformation,
magiging magaan na para sa atin na tayo naman yung magturo sa mga next generations natin. So, yan lang po ngayong morning and thank you very much for listening. And I hope po marami tayong mga natutunan sa subject na ito. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much po. Thank you, Ma'am Leia. Thank you Let's po. have a Thank you. 3 to 5 minutes break for the next subject. Hello po, excuse po. Pwede po kayang pa-co-host si Chaplain Moises Fajardo. Siya po kasi ang papaplayin ko ng presentation. I am using only my cell phone. I can't use my laptop po. Salamat po. Absent po, ma'am. Si Sir Moises po, andyan po siya. Hindi ko po makita eh. Sir Moises, magsalita ka po para makita ka ni Doc Ray. Yes, ma'am. Andito po ako, ma'am. Nakita mo na po, Doc? Okay na po. Thank you so much po. Excuse me po, anong oras po? Exact 11 po tayo mag-start? Yes, ma'am. Okay po. May nag-send na po sa akin ng video niya na nakapikit po na nagme-memorize ng preamble. Congratulations to Ma'am Carmen Ramak and napakalaki po ng points na makukuha mo po. Thank you po. Announcement lang po yan, Doc. Kung gusto na rin po ninyo na mag-send ng mga videos ninyo na nakapikit kayo na nagme-memorize po ng preamble,
Mas maganda po, isend na lang po ninyo sa akin i-PM na lang po niyo sa akin. Kagaya po ng ginawa ni Ma'am Ramak. Thank you po. Baka natutulog yun, ma'am. Baka nga po natutulog na nanaginip. Mabilis po talaga si Ma'am Rama, kaya highest pointer po talaga to sa ano natin sa subjects ko Dapat isang mata lang yung nakapikit. Memorize na po niya agad yung preamble. By the way, yung before the 1987 Constitution, ang preamble po ay we the sovereign Filipino people imploring the aid of divine providence. So, yung 1972 Constitution, ang nakalagay po is divine providence. Pero yung 1987 Cory Constitution, yan po ang imploring the aid of the Almighty God. Para doon sa Opo, mga Doc. mga namumuhay sa panahon pa ng 1972 Constitution. O nga po pala, So, Doc, na divine providence dati. pinalitan po ni Cory, yung grupo ni Cory, into the aid of the Almighty God. Kaya medyo para sa akin mas maganda ito, no? Na talagang specified yung the aid of the Almighty God. Talaga nga pong So the first presidential proclamation with regards to the moral recovery program was, kung hindi ako nakakalimot, ay presidential proclamation number 62. If I'm not mistaken, no? Presidential proclamation number 62, at ang nag-lead po ng moral recovery program ay si Senator Leticia Ramos Siahani. So, institutionalized po ang moral recovery program sa lahat ng antas ng gobyerno, lahat ng mga opisina. Yan po ay binigyan ng talagang lead campaign ni Senator Leticia Ramos Siahani. So doon po nakilala mga kapatid ang moral recovery program, at dahil doon nagsulputan na ang mga values education ng mga groups, at nangunguna po dito ang mga evangelicals po, na evangelical, at tayo pong mga Seventh-day Adventist tayo po ay yung sa Bisaya ay anong tawag nito? Nangikog, no? Nangikog ang Seventh-day Adventist. When it comes to chaplaincy in action sa community, nangikog din, no? Namumuntot pa rin ang Seventh-day Adventist. Kasi ang focus ng chaplaincy ng Adventist ay sa hospital lang, at sa school hindi masyado, no? So I think it was just mga 1 year pa lang na nagkaroon ng bagong diversion ang Seventh-day Adventist from the church institutions papunta sa labas. Yun na po ang pagpasok ng tinatawag community chaplaincy. Yan po yung nasa lecture po yan ng director ng chaplaincy department sa General Conference,
na para sa kanya, ang community chaplaincy is a very new endeavor. Bakit po? Huli tayo eh. Ang ating chaplaincy ay sobrang nakafocus lang sa hospital at saka sa sa mga institution natin. Tapos bihira lang talaga din kung sa institution, mga school chaplains, etc. Wala eh. During my time when I was in college, wala naman kaming school chaplain eh. No? Meron church pastor pero not functioning as a school chaplain. Kaya tayo po ay huli. So, isa na napakagandang challenge, mga kapatid, no? Itong chaplaincy para sa Seventh-day Adventist. No? Kaya, yan po ang nakita ni Doc Radja. Bakit in-spearhead niya na gawin ang corporate chaplaincy ministry by opening the Department of International Chaplaincy Commission, because we want to be the head and not the tail. Okay, baka time na. Yung failure lang naman mga kapatid, no? We should be the head and not the tail. Tingnan mo yung mga pumapasok sa mga police department, Bureau of Fire Protection, sa mga bilibid. Yung sa atin, focus tayo, ang tawag sa atin is prison ministry. Pero hindi talaga chaplaincy. As in, no? Kaya ngayon ay pinasubukan natin na through the DICC, tayo po ang manguna sa chaplaincy. Kasi tayo po ay nakatalaga para doon eh. Deuteronomy 28 verse 1 and 1:12 yata or 13. Now, we shall be the head and not the tail. Pero tayo yung namumuntot. Tingnan mo, mga Seventh-day Adventist, nandoon na sa mga evangelicals eh. Siguro sumasama na din sa pagpapalakpak at pagsasayaw sa mga training na ginagawa ng mga evangelist, ng mga evangelical chaplains. Okay. Si Colonel Lea lang po yung hindi pumapalakpak at sumasayaw eh. Pero yung iba siguro baka sumama na sa sayawan ng evangelicals. Habang nagpi-praise the Lord. Dahil tayo nga pa yung huli eh. Lang po tayo, nakikisakay. So ngayon po, dapat darating ang panahon, no, na sila na po yung sasakay. Pero unahin po natin yung ating church. At maraming salamat po doon kay Colonel Madrid sa bagong memo ngayon sa mga division commanders ng Luzon, Visayas at Mindanao na mag-submit na kung kumusta na yung status ng ating mga regional directors at provincial directors. Kasi kailangan natin punuin mga kapatid ang 17 regions ng regional commanders at yung ating provincial commanders para sa 81 provinces para ma-occupy natin ang buong Pilipinas para sa kabutihan. Ngayon, ang nakikita ko, isa-dalawa lang yung masigasig sa pag-i-invite, pag-recruit. Ay salute to Dr. Terry Soniega, our National Assistant Director for Expansion and Development. Saludo po ang departamento sa iyo, Dr. Terry. Saludo po ang departamento kay Captain Sharon Torres. Yun po silang nangunguna ngayon sa pagpapalaganap ng ating chaplaincy program. Daming mga sumasali na sa ating chaplaincy. Pero yung iba, malapit na
Hindi ko sasabihin na hindi. Malapit na. No? Ipalaganap natin mga kapatid. Punuin natin ang buong Pilipinas. No? Amen. 18 regions. 17 or 18. Siguro 18 regions. 81 provinces. 1,146 cities and municipalities. Possible pa makapag ano pa tayo sa 43,000 barangays. Pero may ibang program po ang PhilSAPA diyan pagdating sa barangays. No. So, ang ating chaplaincy ay hanggang municipalities, district and municipalities pagdating sa barangays. Ang PhilSAPA ay mayroong program diyan, no? Ang program nito ay siguro naka-bird's eye view kayo ng general orientation natin kagabi na nakalagay yung template ng PhilSAPA, no? Siguro nagtaka kayo anong orientation ito, nakalagay Philippine Salvation Army Preamble Advocacy. Dahil hindi ko rin nakita mga kapatid kasi ang hinabol ko lang doon yung songs at saka yung national anthem. Hindi ko napansin na masyado na yung palang template na yun, yung template po ng PhilSAPA. No? Kasi po yung pong original na program way back April 2022, emphasis po doon is graft and corruption, moral recovery, at saka yung tinatawag na kontra corruption. Kasi nga Philippine salvation. It is not about salvation of spiritual souls, but to save the country from graft and corruption and moral degradation. Ang program natin doon ay nakafocus sa moral recovery. We have already created proposals na makapaglagay po tayo ng home builders library sa mga barangays. In other words, lalagyan natin ng mga aklat katulad ng Bible Story, Bible Friends, yung mga character building library ng ating Philippine Publishing House. Yun po yung original na program ng PhilSAPA as way back April 22. Kaya ngayon po mga kapatid, pinasok natin ang isang subject dito sa ating curriculum which is directly related to nation building. So let's now give the time to Chaplain Captain Sherlyn M. Mariano.